Good evening po sa inyong lahat. Good evening po sa ating mga sumusubaybay sa online Bible study ngayong gabi. And I bring you greetings from Bethany Baptist Church, Milan, Italy. Ako po ang iyong speaker ngayon, si Brother Hermie de la Cruz. At salamat po sa Panginoon because nagkaroon muli tayo ng pribilehyo na makapag-speak sa gabing ito. And ganon din po sa ating mga kapatiran dyan. Welcome po sa ating mga kapatiran sa mga outreaches sa Rome, Malta, Norway, and Switzerland na naka-tuned in sa gabing ito. And I hope na samahan niyo po ako ngayong gabi sa ating pong pag-aaral ng ating banal na salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong pag-aaral at matatagpuan po yung ating pag-aaralan ngayong gabi at ito po ay 3 verses lamang yung ating pong babasahin. Samahan niyo po ako sa pagbabasa at ito po ay nasa Book of Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23. Kung kayo po ay may mga hawak na Biblia, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Kung wala naman ay nakasulat na rin dyan sa screen at samahan niyo po ako sa pagbabasa. No? And reading now, Matthew chapter 7, verse 21, the Bible says, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven." And verse 22, "Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works." And last verse, "And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity." Let's bow our head. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful day, Panginoon, that you've allowed us to have the opportunity, Panginoon, to spread thy words, Panginoon, thy holy word, at salamat po sa pribilehiyong ito na muli kaming naatasan, Panginoon, na magbigay ng mensahe, Panginoon, na you have impressed upon the heart of your speaker, Panginoon. And salamat because sa gawain nga ito, Panginoon, ay ikaw lamang, Lord, ang mabigyan ng papuri at glory sa gabing ito, Panginoon. And Lord, help us kung ano man po yung makakahinder ngayong gabi, ano man po yung kasalanan na hindi pa namin na i-confess, Lord, patawad upang kami po sa gabing ito, Panginoon, ay maging karapat-dapat na lumapit sa iyong trono ng biyaya. Panginoon, samahan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng kaliwanagan, understanding, Panginoon, lalong-lalo, Lord, sa aming mga bisita ngayong gabi. Open their hearts, Panginoon, na tanggapin at nang maluwag ang mga mensahe mo, Panginoon, na mapapakinggan po nila sa gabing ito. And Lord, if there's anyone who needs salvation, Panginoon, sa gabing ito, Lord, speak to their hearts, Panginoon, na maunawaan at maintindihan, Panginoon, ang gospel na ibabahagi po namin, Panginoon, para sa kanila. At lalong-lalo na, Panginoon, may you bless this ministry, Panginoon, together with the media team. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng enabling grace sa kanila, Panginoon, na ma-spread, Panginoon, all throughout the world, Panginoon, gamit ang streaming, Panginoon, na ito. At pinupuri ka namin, dinadakila tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kami po sa ating pong mga bisita at tayo po ay nakita po natin yung ating pong, nabasa na po natin yung ating pong tinatawag na lesson kanina, no? And the title of the message for tonight, I entitled the message, "The Unrecognized Labor," no? The unrecognized labor, no? So para ma-introduce po yung mensahe sa gabing ito, no? So if we will check na yung ating pong Biblia, it is a red letter, no? Dito po sa Matthew chapter 7 na binasa natin, meaning it is the Lord Jesus Christ himself speaking in this particular verse, no? Kapag babalikan din po natin yung mga previous chapter nito, no? It is a very long preaching of the Lord Jesus Christ kasi ang haba ng pinagmulan nito, no?
from chapter 5 hanggang chapter 7, it is a red letter siya. No? At mapapansin po ninyo yung kasama nitong habang nagsasalita yung ating Panginoong Hesus hanggang magmula sa chapter 5 hanggang chapter 7 ay ang Panginoon pong Hesus ang nagsasalita dito. So a very long preaching ng ating Panginoon, no? So the passage that we have read, it speaks about the judgment, no? The judgment at the end of our journey sa mundong ibabaw na ito. No, yung ating pong nabasa kanina na Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23. Ito po ay nilalaman nito yung patungkol sa kapag tayo po ay haharap na sa paghuhukom, tayo po ay magsusulit, no? Tatanungin na sa atin, baka mamaya yung ating mga ginagawa pala ay hindi nire-recognize ng ating Panginoon. Kaya nga yung title ng ating mensahe ngayong gabi is The Unrecognized Labor. Amen? And Jesus is one na sabi ko na po kanina, siya po yung nagsasalita sa verse na ito. And Jesus said, after that they have done all those things, no? Matapos nilang gawin lahat ng mga bagay dito sa lupa. At ang sasabihin ng ating Panginoon, will I profess unto them, I never knew you. Hindi pala kilala. Hindi ka pa pala kilala ng ating Panginoon at hindi kinilala yung mga ginawa mo. Bakit? Because there are unrecognized labor. No? Doing nothing against, no? Doing good is nothing against. Wala pong tinatawag na against ang paggawa po ng mabuti. As long as ito po ay nire-recognize ng ating Panginoon on the judgment day. No? Kung gagawa po tayo ng mabuti, remember, let us make sure that our labor will recognize by God. Amen? So, dito po sa verses na ito, no, Jesus exposed those people who sounded religious but had no personal relationship with Him. Alam niyo po ba na ang daming natamaan dito sa mga verses na ito nung sinabi ng ating Panginoon, no? Because akala nila yung mga ginagawa ng religious activity, religious mga traditions, ito pala ay mga akala nila doon mapapapunta po sila sa langit. But on the judgment day, hindi pala ito kilala ng ating Panginoon. No? But because of our personal relationship, yun lamang po yung makakapagpakilala sa atin, sa ating Panginoon, because we have the relationship. Now, on that day of judgment, what matter most are our relationship sa ating Panginoong Hesus. Pag wala ka pong relasyon sa ating Panginoong Hesus, hindi ka po makikilala sa langit. Amen? Our acceptance of Him as a personal Lord and Savior. At isa pa yung our obedience. Kasunod na po yung mga obedience natin pag tinanggap na natin yung ating Panginoon, kasunod na yung ating mga obedience sa Kanya. And alam nyo, we may know Jesus by name because of our parents are going to church. No? Baka maaring kilala mo lang si Kristo because some of our families na nakikilala dahil kilala mo lang si Kristo because kasama ka sa mga pagpunta ng iyong magulang sa church. No? Or you may know Jesus Christ because your father is pastor or your brother is pastor or your mga kamag-anak mo ay mga may ginagawa sa katungkulan sa ministry. Or you may also know Jesus Christ because your religion is named Jesus Christ also. No? Hindi po yun isang nakakaligtas sa atin. Your acceptance of the Lord Jesus Christ and your personal Lord and Savior is more important. Bakit personal? No? Why personal? It is because every one of us will face one by one. No? Not by family, not by per group, or not by per religion. No? Hindi po ito bawat pamilya ang haharap sa Panginoon, or hindi po tayo by group or by congregation na haharap sa ating paghuhukom, or ibig sabihin, hindi po tayo by religion nahaharap sa Panginoon, na kahit kung umanib ka sa grupong ito, maliligtas ka, hindi po per religion ang kaligtasan. Amen. It is an individual accountability. Amen. So everyone is accountable
of His faith. Amen? Kaya nga po, siguraduhin po natin na ang ating ginagawa, ang ating pananampalataya ay kilala ka sa langit. No? Kilala ka sa langit. And yung pinakamasakit, you will be surprised that all your efforts, no, are not counted along the way. Na wala ka palang, yung palang ginawa natin ay walang halaga, walang saysay at walang napala. Amen? And all our efforts are in vain dahil baka pagdating ng paghuhukom, sasabihin mo, Lord, have I not prophesied in thy name? No? Hindi ba ako nangaral sa iyong pangalan? No? Lord, have I not cast devil in thy name? No? Di ba nagpray ako, nanalangin ako, sumama ako sa mga panalangin para mapalayas yung mga demonyong iyan. Hindi ba kasama ako doon? Di ba? Sasabihin mo yun. And then, Lord, ang dami kong ginawang kabutihan. Bakit hanggang ngayon wala pa akong pangalan dyan o hindi mo ako kilala? Napakasakit na malaman na tayo ay pagdating doon sa araw ng paghuhukom, hindi tayo kilala. I never knew you, sasabihin ng ating Panginoon. No? Sabi ng verse 22, many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? No? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. At sabi ng verse 23, then I will profess unto them. Sasabihin ko sa kanila, I will never knew you. Lumayo ka sa akin, depart from me, ye that work in equity. No? Mga gumagawa ng mga kamalian or kasalanan, lumayo kayo sa akin. No? Hindi ko kayo kilala. Yun ang maririnig natin sa ating Panginoon. Napakasakit. Kung yun pa rin ang maririnig natin. Yes, hindi masama yung paggawa ng mabuti. But make sure, no? Maybe you have done all those things, all those good things in your life. But most importantly, kung tatanggapin mo ng personal na at tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus ng personal na tagapagligtas. Yun po ang makakasiguro ka sa iyong kaligtasan. Because Jesus claimed that He is the judge on that day. Ng araw ng ating kamatayan, haharap tayo sa ating Panginoong Hesus on that day. Individual tayong haharap. And we will face the reality of life, no? And ito po ay sinulat sa Biblia na kapag tayo po ay namatay, haharap tayo sa paghuhukom. Amen. At sinabi niyan sa Hebrews chapter 9 verse 27, the Bible says, and it is appointed unto man once to die, but after this, judgment. Ito na yung sinasabi natin na kapag namatay tayo, tapos uhuhusgaan tayo, yung palang ginawa nating napakaraming bagay at napakahabang panahon, wala palang saysay. No? Napakasakit, napakalungkot, no? Napakalungkot na pangyayari, no? No, kaya kapag namatay tayo, siguro hindi ka matatakot mamatay kung alam mo ang iyong napiling patutunguhan. Amen? Kung alam mo yung napiling patutunguhan, ito po yung mga title ng aming pong binibigay na tracts sa ating pong mga kababayan dyan. No? So, hindi ka matatakot mamatay kung alam mo ang iyong napiling patutunguhan. Why? Because when you have Christ in your life, you are sure of your salvation. Because you will meet Him in heaven. Sa langit mo makikita po yung ating Panginoon kapag ikaw ay kilala mo at alam mo yung nasisigurado mo yung iyong patutunguhan pag ikaw ay namatay, no? Kaya nga pag matatakot ka dahil hindi mo pa sigurado at nasisigurado ang iyong kaligtasan, kaya nga gusto naming iparating sa ating mga bisita ngayong gabi habang ikaw ay nasa lupa, tiyakin mo na yung iyong kaligtasan. Masakit malaman ang katotohanan kapag hindi ka kilala sa langit. No? Kapag hindi ka kilala sa langit, napakasakit, napakasaklap. Buong akala mo yung ginagawa mong mabuti, yun ang makakapagsalba sa atin sa kabilang buhay. Pero sabi ng Panginoon, I never knew you. Hindi ka kilala ng ating Panginoon. No? Kaya nga, hindi masama yung gumagawa ng mabuti because magkaiba yung hatol o judgment sa mga taong gumagawa ng mabuti because they have Christ in their life. At sa mga gumagawa ng mabuti para sa kanilang kaligtasan. Magkaiba po ang hatol doon.
Amen? So, wag din magkaroon ng kampante yung ating mga kapwa Kristiyano dyan na gumagawa ng maling bagay at maling sa harapan ng ating Panginoon because they will judge also. Amen? They will be judged. Kasi kung babasahin po natin yung Romans chapter 2, verse 5 hanggang 7, the Bible says, sabi ng Biblia, "But after thy hardness and impenitent heart treasures up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God." Verse 6, "Who will render to every man according to his deeds. No? To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life." No? Makikita po ninyo sa verse 5, no? "But after thy hardness and impenitent heart, treasure up unto thyself wrath against the day of wrath." No? Sa haba-haba ng iyong mga pinagpaguran dyan, no? Ay mga pinagpaguran, pero napagod ka lang sa wala because haharap ka pala sa judgment, sa paghuhukom na hindi pala kilala yung mga pinagpaguran mo. No? Napakasaklap. So, because of our unrecognized work, no, you will ask the Lord someday, no, "Lord, have I not prophesied in thy name?" Hindi ba ako nangaral? Hindi ba ako nag-share ng iyong banal na salita nung ako'y nasa lupa? No? Kaya nga, alam nyo mga bisita po namin, mga kapatid po natin sa Panginoon, some churches preach their own way of interpretation. Kaya nga po maraming naliligaw. They preach more prosperity messages rather than sins to be corrected. Amen? The content of the message, it should be pointing to Christ. Not yung palalaguin ka, lilinlangin ka. No? The content of the message is yung ipinupoint nyo si Kristo para siya yung maitaas. No? Because their own way of salvation, maraming nadideceive, marami pong naluloko. Why? Because it seems like they knew all things written in the Bible. No? But they didn't even apply to themselves. Hindi nila ina-apply sa kanilang sarili. Yes, they preach Christ because alam nila yung nakasulat, pero they are also unsaved. Yun ang masaklap. You are preaching Christ, but you yourself, preacher, hindi ka pa saved. Napakasaklap. No? Marami pong mga preachers, pastors, mga evangelists na pag tinanong mo, hindi pala saved. No? O kaya yung mga nagpipreach or preachers ay they call their church as Church of Christ, but they don't believe Christ is God, as God, no? Yung ang pangalan ng kanilang church ay si Kristo rin, pero hindi nila pinaniniwalaan na si Kristo ay Diyos. So nakakalungkot sa dami ng at haba-haba ng mga serbisyo mo, pero hindi kinikilala yung serbisyo mo ng ating Panginoon on that day because of unrecognized labor. No? All efforts are not valid. No? Invalid when you have no relationship with the Lord Jesus Christ. No? Someone said, "No religion is selling hell." No? No religion is selling hell. All are selling heaven. No? But they are all lying. Salvation can only be found in the Lord Jesus Christ. Amen? Salvation can be found in the Lord Jesus Christ. No? So, most people think that good deeds or doing good and religious traditions are enough to carry on to their eternity. But instead, it is our personal relationship to the Lord Jesus Christ through our faith in Him will brought us to eternity. Amen? Hindi po yung mga paggawa ng mabuti, doon ka po maliligtas. It is your personal relationship through our Lord Jesus Christ will brought us to your eternal life. Amen? So mayroon po tayong tatlong pag-aaralan. These three kinds of foundations of a man that God doesn't recognize. Ulitin ko lamang po, three kinds of foundations of a man that God doesn't recognize. Ito po yung mga foundation, ito po yung basihan nila
kung papaano sila gumawa ng kabutihan, but along the way, God doesn't recognize this tinatawag na doings, no? Kaya point number 1, sabi ng Biblia, kahit na God doesn't recognize these things even you are a preacher of the word, no? Kahit na ikaw ay mangangaral, no? Sabi ng Matthew chapter 7 verse 22, many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? No? Hindi ba ako nangaral sa iyong pangalan? So ibig sabihin, ito pong trabahong ito ay mangangaral, no? Have I not prophesied in thy name? Nangaral ako, Panginoon, sa iyong pangalan. Bakit wala akong pangalan diyan, o wala akong, hindi mo ako nakikilala, no? So prophets or prophesy is Greek is derived from Greek word prophateos or prophateo, meaning it is telling forth the divine counsels or foretelling the future. So, ito po yung tinatawag na mga prophets or tinatawag na ito po yung nagbabahagi or namamahagi ng salita ng Diyos, no? Foretelling the future. Ibinabahagi yung tinatawag na propesya. Amen? So, kapag may lumitaw pong propesiya ngayon, wag na po tayong maniwala kasi wala na pong propeta sa ating panahon ngayon, no? And the Bible is already complete, kaya kung anong meron ngayon ay mga preachers na nagbabahagi, no? So preachers are the pastors, teachers, evangelists, maaring priest, bishops, ministro, or rabbi, or imam, or any other whatever you call them, no? Ano man yung tawag mo sa kanila, they are preachers, mangangaral, no? But such as preaching Christ is one big deal, no? Ito po yung dapat ipinapangaral si Kristo because anyone could reject your preaching, no? And many who will profess in the name of Jesus by using a preacher, no? By using a preacher, maraming makikilala si Kristo. Kaya nga dapat yung ibabahagi natin yung ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? So, sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 31, for ye may all prophesy one by one, that all may learn and all may be comforted. No? Ipangaral daw po lamang natin sa bawat isa sa atin, no? Bawat isa sa atin mangangaral one by one at para matutunan at maunawaan at para lahat po ay magkaroon ng comfort sa ating Panginoon. Amen? So, there's nothing wrong about preaching the Word of God. In fact, this is the mandate of the Lord Jesus Christ to preach all nations. Amen? It is mandate. Ipangaral ang lahat ng ebanghelyo sa buong mundo. No? Kaya nga, ito yung gustong ipamahagi natin lahat para sa buong mundo at makilala ang ating Panginoon, no? God can use you or even us, no, mga preachers, no? But make sure also that you as a preacher or or you as a preacher ay ikaw din po ay may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ikaw din po ay alam mo na ikaw ay saved. Amen? Malay mo, hindi pala save yung mangangaral na to. Because someday, you will be judged also. Not because you are a preacher, but because you have preached. No? Hindi ka tinatawag na huhusgaan because you are a preacher. It is because you have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Marami pong mga preachers na unsaved. No assurance of salvation, because yung kanilang katuruan po ay mga wrong doctrines with regards to salvation. Wala po silang hindi po nila natitiyak yung kaligtasan, no? Kaya nga mag-iingat po tayo sa mga preachings na mapapakinggan po natin because kung mga pupunta tayo sa mga iba't ibang lugar na hindi natin kabisado yung mga lingwahe, hindi natin mai-express yung lingwahe ng tama, baka malay mo, yung palang mali yung napapakinggan. No? In 1 Corinthians chapter 14,
yung mga pinag-iingat ni Apostle Paul nung maggumamit ng mga lingwadyo o tinatawag na tongues, no? Dahil malay natin, hindi natin ma-explain ng maayos, no? It is our accountability kung hindi natin ma-interpret ng maayos. Amen? So, ang layunin ni Paul dito sa 1 Corinthians, no, is maintindihan ng mga babahagian at patungkol sa gospel or ebanghelyo. Because marami ditong gumagamit ng tongues or mga tinatawag na lingwadyo. Because it is not right to worship God, to sing or to pray something that they don't understand. Amen? Yung hindi po nila alam, yung magpipray at mag-aawit sila pero hindi pala nila naiintindihan. So it's useless. Walang saysay na mangangaral ka sa mga hindi naman naiintindihan yung ibinabahagi mo. So para hindi ka makusahan, no, na magtuturo ng mali, we must understand also that what we are teaching, no, alamin natin kung ano man yung context, ano man po yung mga pinatutungkulan. So, at ganun din po, yung, kung ano yung itinuturo din po natin, dapat ginagawa rin po natin para hindi po tayo maakusahan na tinuturo mo, hindi mo ginagawa. Amen? So, our goal is to win them with the gospel, what we teach or what we preach. But if they didn't understand what is preaching, then it is I or it is you who are accountable for their souls. Amen? So, pananagutan ko kung hindi nyo po naintindihan ang mensaheng ito. Or pananagutan ng mga preachers, mga pastors, ang mga mensahe na hindi naman nila naintindihan or hindi naintindihan ng mga nakikinig or nakakapakinig. Amen? So, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 14 verse 24, but if all prophecy and there came into one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judge of all. No? Kapag ka pala hindi nangaral ka at hindi naintindihan ng isa at hindi naintindihan ng iyong pinangaral, no? Mawawalang saysay, no? Ikaw ay mananagot sa ating Panginoon because ikaw ay nangaral ng maling doktrina. Amen? So, maraming taon kang ginamit. Nag-preach ka, ginamit ka sa iba't ibang lugar, but you yourself do not understand what the teaching, no? Bilang isang mangangaral, you will be judged by the Lord pagdating ng panahon, pagdating ng ikaw ay tinatawag na haharap sa paghuhukom, no? Kaya nga, many pastors, many preachers in different denominations and religions are unsaved. Why? Kaya nga, because they cannot assure of their salvation because of their wrong doctrines. Kaya nga, pag tinanong mo sila, kung pag namatay sila ngayon, sa langit ang punta, no? Ang sasagot nga sa atin, no one can say that unless you were there, no? Ganon sila sumagot. Kung minsan yung mga napapakinggan po natin, walang makakatiyak ng kaligtasan hanggat hindi pa nakakarating doon. So, nasaan yun? No? Nasaan yun? Kaya nga meron tayong pinapangaral na katiyakan. Ang katiyakan lang ay sa ating Panginoong Hesus, ang ating pong kaligtasan. Amen? So, that is why even you are a preacher of the Word, God will not recognize you in heaven because of your tinatawag na hindi mo alam yung mga teaching or katuruan, no? Ikaw din mismo na bilang isang mangangaral, hindi mo rin tiyak ang iyong totoong kaligtasan. Amen? Kaya nga pag haharap na tayo sa paghuhukom, the Lord will say, I never knew you. Depart from me. Hindi kita kilala. Napakasakit, napakasaklap na mapakinggan yung tinatawag na araw na yon na hindi tayo kilala ng ating Panginoon. At hindi lamang yon, in our point number 2, no? Ang ating point number 1 kanina, this is the foundation of every man that God doesn't recognize. Point number 1 kanina, even you are a preacher of the word, and point number 2, even you are a prayer warrior, no? Even you are a prayer warrior.
Kaya sabi ng Matthew chapter 7 verse 22, many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And take note of this, and in thy name have cast out devils. No? And in thy name do many wonderful works. No? Take note, and in thy name have cast out devils. No, ito po yung mga nagpray at nananalangin para sa mga kaluluwang ligaw, nananalangin, magdadasal, no? Even you are a prayer warriors is not guarantee that you are saved. Amen. I am not referring to our prayer warriors in our church in Bethany, but prayer warriors is ito po yung tinatawag na definition ng prayer warriors. Prayer warriors is a term used by many evangelical or other Christians to refer to anyone who is committed to praying for others. Ito po yung mga nagpipray para sa iba or gumigising sa mga madaling araw or meron silang ministry para manalangin. No? Alam nyo, there are many denominations who practice prayer for hire or yung magdadasal. Ito po yung tinatawag na mga magdadasal, no? Na ginagawa nila ito for hire or para magkapera or para pagkaperahan, no? You can pray for others, healing mercy, casting evil spirit, and etc. But if there are wrong motives ng iyong pagiging prayer warriors, God will recognize your labor. Hindi po kikilalanin ng ating Panginoon yung iyong tinatawag na pagpapagal o pagpakapagod, no? Like the character in the Bible that we will be reading, no? Ganito po yung kay Simon the magician, no? He was converted, saved, and baptized. Along the way, he saw again Peter and John witnessing other people to come to know Jesus and baptizing them, no? Ito po yung instance na kung saan si Simon the magician na-convert siya at siya po ay nabautismuhan, so naging Kristiyano siya, no? At nung nakita niya ulit si Peter and John na nagbabahagi at nagwi-witness, no? Ganito ang nangyari niya. Nakita niya na after ng magbahagi or ma-witness nung dalawang ni Peter and John, nakita ni Simon na inabutan sila ng pera. Nakita naman nitong si Simon, no? Kaya his motive for getting the power is to earn money. Iba yung motibo, no? Basahin po natin yung Acts chapter 8 verse 18 to 21. Basahin po natin. The Bible says, "And when Simon saw that through laying of the apostles' hand the Holy Ghost was given, he offered them money." No? And verse 19 saying, "Give me also this power, that on whatsoever I lay hands, he may receive Holy Ghost." No? Nakita niyo po yung motibo. Nung nakita niyang binigyan siya ng pera, "Give me that power." Ganyan, bigyan niyo rin sa akin ng kapangyarihan na yan. Para kung saan ko ipatong yung aking kamay, makaka-receive sila ng Holy Ghost. No? At basahin natin yung verse 20. Peter said unto him, "Thy money perish with thee. No? Because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money." And verse 21, thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right with the sight of God. Tignan po natin, your heart is not right in the sight of God. No? Kung yung motibo natin para sa pagiging prayer warrior or is hindi tama yung motibo, no? O para mag-hire or magdadasal ka para lang kumita ng pera, no? There are wrong motives of being a prayer warrior, and it is not acceptable to God. Ito po yung mga wrong motives. Kaya nga, magdadasal ka, pagdating mo sa langit, hindi ka kilala ng ating Panginoon because of your wrong motives. Kaya wag nating gamitin ang gawain ng Diyos o maglingkod sa Diyos para lang sa sariling kapakanan. Bagkus gamitin natin ito upang ang ating serbisyo sa Panginoon ay totoo at malinis ang hangarin natin. Amen? Kaya nga pag marumi ang hangarin natin sa gawain ng Panginoon, the Lord will say, "I will never knew you. Depart from me, ye that work
in iniquity, sabi ng verse 23. So, I just want to illustrate some illustration, kaya katulad nung in my childhood days, my lola, no? I remember my lola, no? She was a prayer warrior, siya po ay isang magdadasal. She was famous when there were yung mga funerals. She was invited to pray for the dead, no? And even during All Saints Day, yung mga araw ng patay, she has a busy schedule. Marami po siyang tanggap, marami pong mga bahay na pupuntahan. Ibig sabihin, pagka marami pong mga bahay na pupuntahan, marami po siyang bibigyan po siya ng pera. No? Hindi po siya nagpipresyo, pero sila po yung nag-o-offer, no? Ibig po sabihin, I do not judge my lola's faith, but if this prayer warrior leads you to a certain activity that makes you to earn money, no? Then it's not a service to God. And God will not recognize this labor, no? The unrecognized labor, no? Kaya nga, it is better for the people who cast out devils. Mas mabuti pa yung mga taong nagpapalayas ng mga demonyo or nagpipray in the name of Jesus rather than you claim as Christians or as followers of Christ, but may maling motibo. Yung wrong motives, no? Kaya nga, nung si John, hindering this tinatawag na hinihinder niya yung mga nagpipray doon sa tinatawag na mga taong nagpapalayas ng demonyo or nagpipray in the name of Jesus. Sabi ng ating Panginoon, huwag mo silang harangan, no? Because John was hindering them because he is not one of them. Sabi ni Kristo, huwag mo silang harangan because they are one of us. Sabi ng ating Panginoon. Forbid them not. No? Basahin po natin yung Mark chapter 9:38 hanggang 41. Sabi ng Biblia, and John answered him saying, Master, we saw one casting out devils in thy name. No? Meron akong nakita na nagpapalayas ng demonyo sa inyong pangalan. And follow it not us, and we forbade them because he follow it not us. But Jesus said, forbid him not. For there is no man which shall do a miracle in my name that can lightly speak evil of me. Kaya nga, verse 40, for he that is not against us is on our part. No? For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because you belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward. Amen? So, kung gumagawa ka ng mga nagpapalayas ka, nagpipray ka sa ngalan ng ating Panginoon na Jesus, pero wala kang hinihinging kapalit, na wala kang ginagawang tinatawag na kapalit, no? Na pera. Sabi ng Biblia, he shall not lose his reward. May reward pa rin po siya. Mas mabuti kaysa naman yung nagprofess ka na ikaw ay isang Kristiyano but you pray for hire, no? Himihingi ka ng bayad, no? Your labor will not recognize in heaven, no? Nakapakalungkot na akala mo nagpipray ka sa kanila. Na akala mo ikaw na yung na ikaw lang yung may kakayahan manalangin dahil ikaw lang yung pinupuntahan o inaarkila para manalangin. But napakasakit, if you will reach heaven, hindi ka pala kilala, no? Hindi ka pala kilalang ating Panginoon, no? And ito po yung ating mga pinag-uusapan, the foundation of man that God doesn't recognize. Yung point number 1 natin is, even you are a preacher of the word, and point number 2, even you are prayer warriors. And we come to our point number 3, even you are a philanthropic worker, no? Even you are a philanthropic worker. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 7 verse 22, the Bible says, many will say unto me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils? And take note, in thy name,
done many wonderful works. Ang dami pong ginawang kabutihan, Panginoon, sa harapan mo. Ang dami pong ginawang mga pagtulong, ang dami kong ginawang mga tinatawag na charity works. Bakit wala ako sa pangalan? Bakit hindi ako kilala sa langit? No? Even you are a philanthropic worker, it will not guarantee you to heaven. No? Saklap po yun, mga kapatid, mga kabisita po namin. Philanthropy means a person or organization seeking to promote the welfare of others, generous and benevolent. Ito po yung mga welfare, to promote welfare, to help others. No? Ito po yung tumutulong, kumakawang gawa. No? Ito po, akala nila yung pagkakawang gawa, pagtulong sa kapwa, ay ito na yung paraan para sila po ay makarating sa langit. At sabi ng ating Panginoon, I never knew you. Depart from me. You are workers of iniquity. Napakasaklap na akala natin pala yung mga ginagawa natin ay mga kabutihan, pero hindi pala ito sapat at hindi kilala sa tinatawag na kaharian ng langit. Amen? So, ang philanthropy in Tagalog is matulungin or mapagkawang gawa. No? People who doesn't know Jesus, no, believes themselves they deserve heaven because of their good works or charity works. Ito po yung sinasabi ko kanina na they believe themselves, na akala nila ito na yung magdadala sila sa kanila sa langit. No? So, your charity works or being a philanthropist has nothing to do with your salvation. No? Hindi po pala ito yung paraan para ikaw ay maligtas. Because salvation is only through the Lord Jesus Christ. Sabi nga ng Biblia, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ito yung pinaka-famous verses na ating naririnig. John 3:16. No? That whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Ito po yun. Ang ating pong binigay ng ating Panginoon, yung kanyang bugtong na anak. Amen? So, kaya nga kapag hindi mo to naunawaan, sasabihin ng ating Panginoon, I never knew you. Depart from me. Lumayo ka sa akin. Sasabihin ng ating Panginoon. No? At kaya nga, kung ikaw ay tinatawag na ito yung pamamaraan mo ng iyong salvation, it contradicts, no? It contradicts the Bible. Kung ito yung tinatawag na foundation mo bilang sa iyong kaligtasan, it contradicts the Bible because the Bible says, "For by grace are ye saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Kaya po tayo gumagawa ng mabuti or charitable works because we have the Lord Jesus Christ in our life. No? Kaya nga tayo, kapag tayo po ay tinatawag na, kaya po tayo ay ligtas because mayroon po tayong Panginoong Hesukristo at kaya po tayo gumagawa ng mabuti because we have Christ in our life. Amen? You know what? Kaya po tayo gumagawa ng mabuti not because of our good works. Kaya po tayo gumagawa ng mabuti because we have Christ in our life. Amen? So, it is the manifestation of a Christian believers to do good works because you don't want to ruin the name of the Lord Jesus Christ. No? Kaya nga, may tag tayo na may Kristo. Kaya nga tayo ay Christian because nakatag na yung Christ sa ating pangalan. Amen? Christ already tagged in our name. Amen? So, good works has nothing to do with your own salvation. Salvation happened only on the cross of Calvary, na kung saan wala tayong kaparte. Amen? Wala po tayong kaparte sa pagkamatay at pagkapako ng ating Panginoon Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. So kung kasama ka doon na napako sa krus, alin ka doon saan ka napako. Kaya nga, wala tayong kaparte, walag natin angkinin yung salvation. No, kung ito po ay, ang salvation mo is by good works. No, salvation is not by good works. Salvation is through our faith by grace through our faith on the Lord Jesus Christ. Amen. So Christ did not die on the cross for no reason.
Wala pong dahilan kung ang pagkamatay, baliwala yung pagkamatay ng ating Panginoon kung sa gawa lang pala tayo maliligtas, no? The reason why He died on the cross, not because He sinned, no? That hindi naipako sa cross ang ating Panginoon because nagkasala siya. But He took all your sin and my sin and all our sins, no? Lahat po ng ating mga tinatawag na kasalanan para po tinatawag na tayo ay maligtas at sumampalataya sa Kanya. Amen? So, sa ating pong mga bisita ngayong gabi, kung nandyan po kayo, salamat po sa mga nag-imbita. Thank you for your time na nagpaunlak po kayo sa ating pong mga bisita ngayong gabi. Thank you for tuning in. Sana po ay may naunawaan po kayo, no? Sa aming mga bisita, sana na yung effort nyo, no, ay hindi masayang. Sana yung mga ginagawa ninyo, your effort, your labor, your doing good, are not the basis of your salvation. Dahil pag yun ang ating basis, ang ating salvation, He will never knew you. No? He will never knew you. Unless you will confess your fault, no? Confess your sin, and accept the Lord Jesus Christ in your heart as your personal Lord and Savior. Dahil kung hindi sa ating Panginoon, hindi tayo makakarating sa langit, no? Sayang mga bisita po namin, hindi naman kung hindi nyo tatanggapin yung ating Panginoong Hesukristo ngayon, oras na ito, no? It's not too late, mga bisita po namin, para tanggapin, no? You still have chance and repent and accept the Lord Jesus Christ. No? Kaya bakit magre-repent? Because sabi ng Biblia sa Romans 3:10, and it is written, there is none righteous. Wala pong matuwid. No, not one. Wala ni isa sa atin. Kaya tayo nagre-repent because yung kasalanan na yan ay pinagbayaran na doon sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya nga kung tatanggapin mo na ikaw ay makasalanan, may kinuha sa iyo sa ating Panginoong Hesukristo, yung kasalanan mo ay tinubos na ng ating Panginoong Hesus, no? So my question is sa ating mga bisita, do you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior now, no? Ngayon, ang tatanong ko sa ating mga bisita ngayon, no? Because the Bible says in John 14:6, He is the only way, the truth, and the life. No one can come unto my Father but by me. Sino po yung nagsasalita dito sa ating Panginoong Hesukristo, no? He is the gift, no? The gift from God to save us from damnation. Amen. So kaya nga ang tanong ko sa ating mga bisita ngayong gabi, do you want to accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior and repent of your sins? No? Kaya nga kung kayo po ay willing, let us bow our head, tayo po'y mananalangin at itong panalangin na ito ay sundan nyo po at ariin yung ito ay iyong panalangin. Okay? Let's bow our head. Father God in heaven, marami pong salamat sa gabing ito na naunawaan ko na ako po'y isang makasalanan, wala pong kakayahan na mapatawad ang aking kasalanan. At maraming salamat po dahil naunawaan ko po na mayroon pong tagapagligtas at nangangailangan po ako ng isang Savior. Kailangan ko po ang aking Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang regalo niyang buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa akin. Pinupuri kita, pinapasalamatan, tanging sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa ating pong mga bisita, kung tiniyak niyo po yung kaligtasan sa araw na ito, na kung totoong tinanggap niyo po ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, you declared, you accepted Him as your personal Lord and Savior, dito sa puso nyo, binigkas nyo po siya. Then, meron ka pong personal relationship sa ating Panginoon because the Bible says, kapag tinanggap mo ng buong puso yan, the Bible says in John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. No? Kaya nga, kung sa ating mga bisita ngayon, kung nais nyo pong tanggapin,
you will just click there, yes, I accept the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Napakadali lang pong, huwag nyo pong ikahiya ang ating Panginoon. Because kapag wala po kayong personal na relasyon, hindi po tayo kikilalanin sa langit. Sasabihin sa atin ng Panginoon, I never knew you. No? Depart from me, lumayo ka. Hindi ka kilala, hindi kita kikilalanin ng ating Panginoon because our labor is unrecognized. Amen. Kaya nga sa ating mga bisita, if you want to accept the Lord Jesus Christ, no, please click there or please type there, I accept the Lord Jesus Christ. And kaya nga po kami, ibinabahagi namin po ito because we want all of us na ma-save, makamit yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya sa ating pong mga bisita, sa marami nating binasa kanina, if you want to profess and accept the Lord Jesus Christ today or now, no? At this moment, kailangan mo pong alamin at tiyakin yung kaligtasan ngayong gabi. No? Habang hinihintay po natin, let us close this sa ating pong conclude this, no, lesson, no? At sabi ng ating Biblia, no? On Judgment Day, we will face the Lord Jesus Christ on the great white throne of judgment. And we will be surprised if we are separated bilang isang sheep or tupa or kambing pala. No? Sa haba-haba pala ng ating mga paglilingkod sa ating Panginoon, itinuring pala tayong kambing. Napakasakit, napakasaklap. Kung sa araw ng paghuhukom ay maiituring kang kambing at hindi tupa. Amen. Basahin po natin yung Matthew chapter 25 verse 32 at ang sabi po ng Biblia, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from his goat. No? Napakasaklap kung nahiwalay tayo at napasama tayo sa sa mga grupo pala ng mga kambing at hindi pala yung mga tupa ng ating Panginoon. So, masaklap kung hindi po natin tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, your labor is unrecognized. Yung mga gawa pala natin hindi pala kilala sa langit. At ikaw pala ay makikilala bilang isang kambing at hindi pala tupa. Amen? So, reward if you do preaching, praying, and philanthropy in His name. Kung magkaka-reward ka, kung ikaw ay preacher or prayer warriors or philanthropy workers, kapag ginagawa mo ito in His name, in the name of Jesus. No? Pero kung ginagawa mo ito para ikaw ay maligtas, it is not the basis of your salvation. No? Kung hindi, ang sasabihin sa iyo, depart from me, I never knew you. No? He will never recognize your name in heaven. No? Kaya nga napakasaklap malaman kung sa araw ng paghuhukom hindi pala tayo kilala. No? Kaya nga sabi ng Biblia sa Revelation chapter 11 verse 18, and the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the head that they should be judged. And thou shouldest give reward unto thy servant, the prophets, unto the saints, and them that fear thy name, small, great, and shouldest destroy them which destroy the earth. Ito na yung tinatawag na lahat po tayo ay hahatulan simula sa napakahirap at napakamayaman, simula sa mga maliliit at malalaki. So wala pong exempted sa araw ng paghuhukom. Kaya nga po tayo po ay nagki-claim na meron tayong ginagawang mabuti na wala pa tayong relasyon sa Panginoon, hindi po ito kinikilala sa langit. Kaya nga, alamin natin yung may kikilalanin tayo sa langit if you have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Amen. I hope sa ating mga bisita, mayroon po kayong napulot ngayong gabi na kapupulutang aral ngayong gabi. No? Sana hindi natin inignore
yung salita ng Diyos ngayong gabi. Sana meron po tayong napulot na aral. Amen? Tayo po ay magko-close na in the word of prayer. No? Let's bow our head. Tayo po ay mananalangin. Okay, Father God in heaven, thank you for this lesson, Panginoon, na kami po ay nakapagbahagi. Thank you for using your servant, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa gawain nito, Panginoon, kahit na po ito po ay online services. Marami pong naabot, Panginoon, na mga kaluluwa. Lord, kayo po, Lord, ang humipo sa mga bisita po namin ngayong gabi na nakapakinig. Lord, we are sowing seeds, Panginoon. Lord, help them at na maunawaan, Panginoon, yung banal na salita. Lord, pagpalaan niyo po ang gabing ito, maging sa aming pansamantalang paghihiwalay. Pagpalaan niyo po ang lahat. In Christ's precious name we pray. Amen. Okay? Tayo po ay close na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. And I bring you greetings from Bethany Baptist Church, Milan, Italy. Ako po muli si Brother Hermie de la Cruz. At to God be the glory and God bless you all.